Purihin ang ating Panginoon sa mensahe sa awit natin pong napakinggan. Happy Sabbath! Salamat sa ating Diyos sapagkat tayo po ay pinagkalooban ng panahon pa. Itong araw ng Sabat, malaya pa tayong sambahin siya. At ito pong araw na ito, kakatapusan ng atin pong 2 weeks seminar, End Time Bible Prophecy Seminar. Tayo po'y nagagalak sa Diyos sapagkat ito pong pag-aaral na ito ay nagbibigay sa atin ng kasiglahan ng pananampalataya, pagkatuto ng mga bagay na dapat nating isipin at paghandaan. Ito pong katapusan ng sanglibutan. Ako rin po ay natutuwa sa atin hong mga kaibigang nanonood sa iba't ibang bahagi ng atin pong sanglibutan. Sa atin hong mga kapatiran, binabati po namin kayo mula dito sa Pasig Seventh-day Adventist Church ng isang magandang umaga. At kung anong oras man po kayo datnan, gabi man dyan, tanghali o madaling araw, amin po kayong binabati ng blessing ng Sabat ng Diyos. At tayo po ngayon mga kaibigan ay dadako sa isang pag-aaral, pinaka-conclusion ng atin hong topic. At ito nga po ng ating isinasagawa dito po sa lugar ng Pasig Seventh-day Adventist Church ay isang gawain na kinakailangang maintindihan natin sa huling kapanahunang ito. Dito po sa End Time Bible Prophecy ay dinadala tayo ng Diyos sa isang kalagayan na tayo'y maging handa at manatiling handa sa kawakasan ng ating panahon. Ang atin nung pinag-aralan nung unang gabi, The End from Babylon, sinundan ng The Cause of Human Suffering. Pangatlo yung maselan, yung The Antichrist. Pang-apat yung patungkol sa law of God. At kasunod yung call to a true worship or Sabbath, and then yung health gospel, the right hand of evangelism. Sinundan ng victory over death. Tumutukoy sa doktrina ng immortality of the soul, yung paniniwalang ang taong namatay, meron pang buhay, which is unbiblical. Sinundan ng the truth about hell. Anong katotohanan o turo ng Biblia tungkol sa impyerno? Meron nga bang dinadala ang Diyos na tao sa impyerno? At ang impyerno ba ay nag-aapoy na walang katapusan na sinusunog ang masama? Yun po ay ating tinalakay ng pagkakataong yon. Sinundan ng Jesus counterfeit, ang isa ring maselang paksa na parallel prophecy ng Daniel chapter 7 sa Little Horn and Revelation chapter 13. And then sinundan ng the mark of the beast. Doon po natin nalaman yung katotohanan kung ano ba yung mark of the beast na sinasabi ng Biblia at hindi yung sinasabi o iniisip lamang ng tao sa mundo. Yung mga popular teachings na unbiblical. And then the most powerful nation dito sa ating sanglibutan. Walang iba kundi ang bansang Amerika na ikalawang hayop ng Revelation chapter 13. Ang best friend ng unang hayop, which is the papacy. Sila po'y magkakapit kamay sa huling panahon para ipatupad ang mark of the beast. And then kagabi, tinalakay natin yung the coming stone. Yun po yung detalye patungkol sa pagdating ni Kristo, yung bato na tumama sa malaking larawan sa bahagi ng kanyang paa. Tayo po'y nabubuhay sa dulong bahagi na ito. Tayo'y nabubuhay sa divided Rome or Western Europe. Meaning to say, yung bato na yon, walang iba kundi ang pagdating ni Kristo tatama sa atin pong panahon. Ngayon naman, yung detalye ng mga tanda na binigay ng Diyos. Kasi may mga taong nag-iisip na sinasabi nila, malapit nang dumating. Gaano ba katagal yung malapit? 2,000 years ago, sinabi na ikang malapit, pero hindi pa rin dumarating. Kasi nga, hindi nila tinitingnan yung mga tanda na binigay ni Kristo. Kinakailangan munang makita yung tanda, yung pinakadulong mga tanda. At kapag nakita na natin yon, si Kristo'y nasa mga pintuan na nga. So ito po'y paghahanda sa atin regarding sa culmination, sa kawakasan, the closing scenes of this earth history, mangyayari whether we like it or not. Kung tayo'y hindi handa, tayo'y mabubulaga at diyan mangyayari, mga kapatid, yung tinatawag na kapahamakan. That's why sa End Time Bible Prophecy, tinitingnan natin yung bawat salitang lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kanyang salita lamang sa Biblia ang siya nating dapat lang pakinggan. Signs of Christ coming. Sa atin nung pagtalakay doon sa pinaka-pag-establish o pagtatatag natin
ng atin hong 2-week seminar, nakita natin na yung Babylon na naghari noong 605 up to 539 BC, sila'y namayagpag sa loob ng 66 na taon. Ang Babylon ay tinalo ng Medo-Persia noong 539 BC at ang Medo-Persia ay namayagpag sa loob ng 208 taon, 208 years. Ang Medo-Persia ay tinalo din ng Gresya na naghari noong 331 BC at nagtapos noong 168 BC. Sila po'y naghari sa loob ng 163 years. Sumunod ang Roma na tumalo sa Gresya 168 BC at ang Roma walang tumalo. Ang Roma nagkawatak-watak noong 476 AD. 500 years naghari ang kingdom ng Rome. At yung pagkawatak-watak ng Roma na tinatawag nating Western Europe ay 476 up to now, 2019. Nasa 21st century na tayo. Napansin nyo yung Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome. Maiigsi yung panahon ng palugit ng bawat kingdom. Pero mula nung nagkawatak-watak ang Roma hanggang sa ating panahon, tayo'y naghihintay sa bato sa loob ng 1,543 years. Ganyan po kahaba ang ipinaghihintay natin sa batong si Kristo. Pero yung mga sinabi niya sa Biblia nangyari. Ang Babylonia tatalunin ng Medo-Persia. Ang Medo-Persia tatalunin ng Gresya. Ang Gresya tatalunin ng Roma. Ang Roma walang tatalo. Ang Roma magkawatak-watak. At yan nga yung Western Europe sa panahon natin ngayon. So since nagkawatak-watak ang Roma, 1,543 years na nating hinihintay yung bato. Malapit nang dumating ang bato. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo at naintindihan yon ng kanyang mga alagad. The disciples questioned Jesus about the end of the world. Ang sabi dito sa Matthew chapter 24 verse 1, at lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Ang mga alagad po rito ay pinagmamalaki nila yung templo ng Jerusalem. Ipinagmamalaki nila sa ating Panginoon, ipinamalas yung gusali ng templo. Kung tayo po'y nabubuhay sa panahon ng templo ng Jerusalem, talagang ipagmamalaki natin yung kagandahan ng pagkatatag ng Jerusalem. Sangayon sa mga nagkikwentong mga historian, ang pader pa lang ng Jerusalem, yung kanilang pader, pag tinamaan ng sikat ng araw, parang nagbabahaghari, nagre-rainbow dahil gawa siya sa mga mahalagang bato. Ganon katindi at kaganda ang Jerusalem. That is why ipinagmamalaki ito ng mga alagad. Ngunit, pansinin ninyo ang sinabi ng ating Panginoon na ikinagulat ng mga alagad na ito regarding sa templo ng Jerusalem. In verse 2, datapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, hindi ba ganinyo nang nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Narito yung pananalita ng ating Panginoon na tumatago sa puso ng mga alagad. Ipinagmamalaki ninyo sa akin ang templo, hindi baga ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y, ang tinutukoy niya yung Jerusalem, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Siguro yung pagmamalaki ng mga alagad parang naputol. Ang Jerusalem mawawasak? Yes, that is the message of Jesus Christ. Ipinagmamalaki ninyo ang templong ito, dito'y walang maiiwang ibang bato sa ibabaw ng isang bato. Meaning, malelevel ang templo ng Jerusalem. Mawawasak sa madaling salita. In verse 3, at samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olivo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi. Eto na. Inisip-isip siguro ng mga alagad yun, sinabi ni Kristo sa harap ng Jerusalem. Pag-akyat nila ng bundok, lumapit yung mga alagad kay Kristo at nagtanong, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? Mayroon pong tatlong bagay na itinatanong ang mga alagad. Una, regarding sa the destruction of Jerusalem. Sa pagkawasak ng Jerusalem. Pangalawa, the signs of your coming and the end of the world.
So napagtanto o nalaman ng mga alagad na ang sinasabi ni Kristo katapusan ng sanglibutan, bukod sa katapusan ng sanglibutan, the parallel destruction is the destruction of Jerusalem. The local kingdom on this earth. At yung buong mundo mawawasak. So ngayon ang Panginoon ay sumagot. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-iingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Ito po yung gabi-gabi nating ginawang pag-aaral. What is deception? At sa mga hindi nakapanood noon, pwede nyong mapanood sa internet. Nandun lang naman yung mga video na yon. Regarding sa deception na magaganap. Sapagkat, in verse 5, marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari, datapot hindi pa ang wakas, sapagkat magsisitindig ang mga bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin. At kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At ipangangaral ang evanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. Ngayon, yun yung mga pangungusap na sinabi ni Kristo. Regarding sa una, the destruction of Jerusalem, the signs of His coming, and the destruction of the world. Ngayon, may binanggit ang ating Panginoong Jesucristo. In verse 15, pansinin ninyo po, after na masabi niya na matapos ipangaral ang Ebanghelyo, the good news, the gospel, matapos na ipangaral sa buong mundo, pansinin niyo ang sinabi niya sa verse 15. Itong atin pong seminar ay magkaka-parallel yung mga event na sinasabi sa mga unang gabi ng ating pag-aaral. In verse 15, dinugtong ng Panginoon, kaya nga, pag sinabi yung salitang kaya nga, therefore, it is a conclusive statement. After na masabi niya yung mga una, ay isinunod niya yung conclusion. Therefore, kaya nga, pagkakita ninyo ng mga kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal, unawain ang bumabasa. Napansin yung sinabi ng Panginoon, dito dapat maging maingat tayo sa sitwasyon. Inaalam ng mga alagad, kailan kadarating, ano ang magiging signs and the destruction of Jerusalem. After masabi ni Kristo yung mga signs, dinugtong niya yung sinasabi rito patungkol sa kasuklam-suklam na paninira. The abomination of the desolation. Pag sinabi yung abomination of desolation, ang kinukot ni Kristo, binanggit niya rin niya doon sa aklat ni Daniel. The prophecy regarding sa kasuklam-suklam na paninira, the abomination of desolation, na ang tinutukoy niya ang Roman Kingdom. Ang pang-apat sa mga kingdom na sinasabi sa Daniel chapter 2 and Daniel chapter 7. Ang tinutukoy dito ni Kristo na kasuklam-suklam na paninira ay ang kingdom na nung kapanahunan mismo ng Panginoon naghahari. Siya yung kasuklam-suklam na paninira. At ang Roma may dalawang mukha. Una, pagan Rome, yung political Rome. Pangalawa, papal Rome. That is the papacy. So nung sinabi ni Kristo, the destruction of Jerusalem, signs of His coming, and the end of the world, mag-ingat kayo. Pag nakita na ninyo ang kasuklam-suklam na paninira, which means the abomination of desolation, yung mapangwasak na gawain ng Roma. Dahil kung nakapakinig kayo sa mga topics natin, ito mismo yon. Kagabi tinalakay natin, o nung unang gabi, patungkol sa second coming ni Jesus, nasabi ni Pablo, ito'y hindi darating, maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan ang anak ng kapahamakan. Bago dumating si Kristo, ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, kung ito ang second coming, hindi mauuna yan. May mangyayari munang pagtaliwakas. Ang pagtaliwakas na yon ay gawa nino ng taong makasalanan ng anak ng kapahamakan. That is papacy. Pag sinabing pagtaliwakas, falling away.
Pag sinabing falling away, apostasya sa kanyang original na salitang Grego. Pag sinabing apostasya, diyan galing yung salitang English na apostasy. Pag sinabing apostasy, pagtalikod sa Diyos. Ang malaking problema ng mga mananampalataya, ang akala nila, sumasamba pa rin sila sa Diyos, ngunit ang hindi nila alam, sila ay nakatalikod sa Diyos. And that is the very essence of deception. Meaning, bago dumating si Kristo, may mangyayaring deception na gagawin ng ikalawang mukha ng Roma, the papacy. Ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Yung doktrina ng Antichrist, yung doktrina ng frontman ni Kristo, ang gagamitin ng kaaway para dayain ang mga tao na umaasa ng second coming ni Jesus, para kayo at ako ay hindi makasama ni Kristo sa kanyang kaharian. Yan lagi yung malaking balakid sa gawain ng Panginoon. Ang frontman ni Satan. Kaya sinasabi niya rito, kaya nga pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamamagitan ng propetang Daniel, unawain ang bumabasa. Ngayon tingnan natin. Nabanggit natin yung dalawang mukha ng Roma. Pagan or political Rome, and then yung papal Rome or spiritual Rome. Sabi dito ni Kristo sa Lucas 21:20, eto na. Ang Roma sa kanyang dalawang mukha, political and papal Rome, ang siyang una, literal na magwawasak o magde-destroy sa Jerusalem. Sabi ni Kristo, 21:20 ng Lucas, pareho yung issue ng pinag-uusapan. Datapwat, pagka nangakita ninyong nakukubkob ng mga hukbo ang Jerusalem, kung magkagayoy, talastasin ninyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na. Anong warning ni Kristo sa kanyang mga alagad? Pag nakita ninyong nakukubkob, pag sinabing nakukubkob, pinapaligiran. Pinapaligiran ng mga hukbo, mga sundalo. Nung panahong yun, ang sundalo, ang gobyernong makapangyarihan ay ang Roma. Sabi ni Kristo, pag nakita na ninyong pinapalibutan ng Jerusalem, tandaan ninyo, ang pagkawasak niya ay anong sabi? Malapit na. Pansinin ninyo yan, and historically, titingnan natin ang history kung paano nawasak ang Jerusalem. And verse 21 ng chapter 21, kung magkagayoy ang mga nasa Judea, magsitakas sa mga bundok, at ang mga nasa loob ng bayan ay magsilabas, at ang mga nasa parang ay huwag magsipasok sa bayan. Pansinin niyo po, ang Jerusalem, of course, napapaligiran ng pader, dahil ganyan ang style noon ng mga kingdom. Pader ang kanilang proteksyon laban sa mga mapangwasak na mga kaaway. So sinasabi ni Kristo, yung mga nasa loob ng Jerusalem, pag nakita ninyo na pinapalibutan ng Jerusalem, tumakas kayo. At ano pang sabi niya? Yung nasa parang, ibig sabihin nasa labas ng Jerusalem, ang ginagawa nila, agrikultura, nagsasaka, nagtatanim. Yung mga nasa labas, huwag nang pumasok. Diretso na sa pagtakas, pag nakita ninyong napapaligiran ang Jerusalem, huwag na kayo magsipasok. At ang mga nasa bubungan ay huwag bumaba upang maglabas ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay. Ibig sabihin, yung bubungan, yung architectural design ng mga Hudyo ng kanilang bahay, ang bubong ang pinaka-relaxation, balcony. Meaning, sa panahong yon, kapag nakita mong napapalibutan ng Jerusalem, nagre-relax ka, at nakita mo yan, huwag ka nang pumasok sa bahay mo at kumuha ng kung ano-anong mga abubot mo sa pagtakas. Diretso na sa pagtakas para wala ng abala. Lumabas ka kaagad. And then, in verse 18, ang nasa bukid, huwag magbalik upang kumuha ng kanyang balabal. It is urgent message. At ang tinutukoy dito ni Kristo, una, sagot niya sa unang tanong, the destruction of Jerusalem na walang ibang bato sa ibabaw ng ibang bato, malelevel ang Jerusalem. Sa kasaysayan, ito po ang naging katuparan ng propesiya. The destruction of Jerusalem noong AD 70. Sinabi ni Kristo itong warning about 30 AD. After 40 years, nawasak ang Jerusalem. Nilusob ng mga Roman soldiers before AD 70. Ito po ang nangyari. Sa kasaysayan, noong 66 AD, sinalakay ni General Cestius ang Jerusalem. Kasama niya ang halos 6,000 mga sundalo. Gaano karaming mga sundalo ang dala ni General Cestius? 6,000. Pinalibutan nila ang Jerusalem. Literally, pinalibutan ng mga sundalo. At nakita yun ng mga alagad. Yung mga alagad ni Kristo. But, ang sabi ng historia na si Josephus ay isang Hudyo na war correspondent na nabuhay mismo ng panahong yon.
Ang sabi ni Josephus, without any least apparent reason, they withdraw from their attack. Walang ni maliit na dahilan, nagtaka ang mga historian. Noong 66 AD, walang dahilan bakit hindi itinuloy ni General Cestius ang pag-atake. Pinakita lang na pinalibutan ng Jerusalem. At yun ang pumasok sa isipan ng mga alagad. Literally, tumakas sila. Yung nasa bubungan, tumakas, lumabas, walang kinuhang anumang abubot sa loob ng bahay. Yung nasa bukid na nagsasaka, diretso sa pagtakas, hindi na kumuha ng balabal. Sinunod nila, literally, yung sinabi ni Kristo. Pero ang mga Hudyong matitigas ang ulo, nung nakita nilang tumatakas ang mga Roman soldiers, hinabol pa nila at may napatay pa silang ilang mga Roman soldiers. Sinadya ng Diyos na ipakita yung pagkubkob sa Jerusalem bilang signs of His destruction. Ano ang uling sabi ni Kristo? Malapit na yung katapusan ng Jerusalem. From 66 AD, dumating yung 70 AD. After 4 years, niresume ng Roman government ang pag-atake sa pangunguna na ni General Titus at milyon na mga Hudyo ang patay. At ang mga buhay dinalang bihag. Pero kahit isa, tandaan niyo po ito, kahit isang sumunod, kahit isang Kristiyano na sumunod sa sinabi ni Kristo, walang namatay kahit isang Kristiyanong masunurin. Walang namatay dahil pinakinggan nila yung alin? Signs of the destruction of Jerusalem, na pag nakita ninyong nakukubkob na yan, tumakas na kayo. Kaya nagtaka ang historian na si Josephus, without any least apparent reason, they withdraw from their attack. And they resume their attack 70 AD. Lahat ng sinabi ni Kristo, nagkaroon ng katuparan. Ngayon, punta tayo sa signs of Christ's return. Ano ba yung mga tanda ng pagparito ni Kristo? Nabasa natin kanina, ang isang principle. Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Dahil maraming ang paririto, gagamitin yung pangalan ni Kristo. Pinag-aawayan nga ngayon yung pangalan ni Kristo eh. Nagkakasuhan ang mga relihiyon, makuha lang nila yung pangalan ni Kristo. Libo kaya ang nakarehistro dyan sa Securities and Exchange Commission para makuha yung pangalang Kristo. Church of Christ, Iglesia ni Kristo, Iglesia ng Diyos na buhay, Ecclesia Teteteo, ginawa lang salitang Grego pero yun din ang ibig sabihin. Nag-aagawan sila. Dahil yan mismo ang katuparan ng hula ni Kristo, pero mag-ingat. Huwag kayong magsipaniwala sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta na magpapakita ng mga dakilang tanda o milagro. At mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Even the elect, kahit tayo nang pinili, pwede pa rin tayong madaya kung hindi tayo matutong makinig sa bawat salitang sinasabi ng ating Panginoon. Kung tayo'y nakikinig lamang sa mga popular teachings na naglalabasan ngayon sa ating sanglibutan, kagaya nito, sa panahon mismo natin, literal na natutupad ito. Kaya nga, kung sa inyo'y kanilang sabihin, narito, siya'y nasa ilang, huwag kayong magsilabas. Narito siya'y nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. Alam niyo mga kapatid, spiritually speaking, ang spiritualism ay laganap sa ating panahon. Yung nasa mga silid, yung ginagawa ngayong contemplative prayer na maglalagay ng special prayer room na may cross at may mga kandila. That is contemplative prayer na dyan ginagawa, sa madaling salita, yung Eastern religious belief regarding sa yoga. Yoga ho yan, pinaganda lang yung salita, contemplative. Pero yan mga kapatid, ang doktrinang yan, nag-iisip na si Kristo kahit saan pwede mong dalhin. And that is the Eastern religious belief regarding sa yoga. Binago yung pangalan contemplative. Kaya narito siya'y nasa mga silid, matatagpuan mo ang Kristo sa silid. Huwag kayong magsipaniwala. Yan ang malinaw na sinabi ng ating Panginoon. Ang katuparan sa mundo ng relihiyon, katulad nito, ay kamukhang kamukha. Ginagaya nila yung mukha, may balbas, maamong mukha, nagpipreach. At talagang pinapaniwalaan. Katulad nitong si Jim Jones. Nagturo si Jim Jones na pag uminom tayo lahat, sabay-sabay, lason, sinabi niya sa kanyang mga miyembro. Pag namatay kayo, sasalubungin niyo si Kristo sa mga alapaap ng langit. Yun ba sabi ng Biblia? Pag namatay kayo, sasalubong kayo kay Kristo? Inaniwala yung mga alagad.
Uminom sila sabay-sabay ng lason. The cult of death. Ito yung special report na over 900 die in a mass suicide. Dahil sa turo ni Jim Jones. Bakit sila naniwala? Hindi nila ginamit yung sinabi ng Panginoon, sinabi ng Biblia. Kailan natin makukuha ang buhay? Kailan natin masasalubong si Kristo? Sa kanyang pagdating at nandoon siya sa mga alapaap ng langit. Kagabi nating naging paksa yung detalye ng pagdating ni Kristo. Bakit may mga taong naniniwala, maging bata, pinainom ng lason? Tapos kamakailan lang, may nag-post sa Facebook na pinakain sila ng kanilang mga pastor ng damo, nagsikain sila ng damo. Ewan ko kung nakita nyo yung mga kapatid, para silang mga hayop na literally kinain nila yung damo. Ang dami nila doon sa plaza, kumakain sila lahat ng damo, para mga baka at tupa. Yan ay katuparan ng prophecy. Maraming mga tao, hindi na ginagamit yung tinatawag na left brain. Pag sinabing left brain, nandito yung analytical, nandito yung rationally, nandito yung reasoning. Ang ginagamit ay, alin? Right brain, which is artistry, dreamy, mapangarapin, emotion sa madaling salita. Nadadala sa emotion. Kaya nga pinag-aaralan natin, it's all about principle. It is objective Bible study. Pag sinabing objective, ito po'y ginagamitan ng mga evidences, facts, mga katunayan. Ibabalansin natin. Kaya nga natutuwa ako, lumalapit sa akin yung mga non-Adventist at sinabi nila, ang ganda nung napanood naming seminar mo. Kailan ba namin mapapanood yung hindi putol-putol, yung buo? I-edit pa yun ng ating mga technicals. Ha? Pero ako'y natutuwa, may mga nanonood, mga non-Adventist, sabi ko masailan yun. Sabi niya, oo, masailan, pero sinishare ko sa aking mga kasamahan. Kita niyo? Basta bukas ang isip, mga kapatid, basta bukas ang isip, hindi pinapagana ang emosyon, makakarating sila sa katotohanan. Ngayon, eto pang isa na sumikat din, na false Christ, sila Jim Jones, Jose Luis de Jesus Miranda, Sun Myung Moon, David Koresh, Marshall Applewhite, A State of Religious Confusion. Nangyayari na ang kalituhan. Sa Pilipinas, dito may nag-aangkin din na siya yung Messiah, siya yung propeta ng Diyos, siya mismo ang anak ng Diyos, at nakarating na daw siya sa langit, at mayroong bagong Jerusalem. Marami hong nag-aangkin na sila ang Kristo. Puntahan natin si Jose Luis de Miranda. With over 30 countries already reached, more than 350 educational centers, his own TV and radio satellite channels, 300 plus TV and radio programs, an entourage of 300 plus faithful pastors, and a ministry of millions of followers growing in numbers every day. Itong si Miranda, nag-aangkin siya nga yung modernong Kristo sa panahon. Pansinin niyo po yung kanyang mga television and radio satellite programs, yung dami ng kanyang mga pastor, daan-daan. Paano napapaniwala ng mga taong yan? Kaya nga ang problema sa ating panahon, hindi na ginagamit yung pumapasok na information sa ating frontal lobe. Kaya nga sabi ni Kristo, payagan niyo ako na isulat ang aking kautusan sa inyong pag-iisip at sa inyong mga puso. The information of the truth papasok sa frontal lobe, i-analyze ng left brain, ibabalansin mo yung right brain dahil ang emotion, part din po yan ng buhay ng tao, pero huwag mangibabaw ang emotion, mangibabaw ang analytics, nag-a-analyze ka ng mga bagay-bagay upang hindi ka mapapaniwala. Tingnan nyo ang sabi ni Jose Luis de Jesus Miranda sa kanyang official website. The nations are shaking as the man Christ Jesus is leading the biggest reform the world has ever seen. Can you imagine? Inaangkin niya yan. Nayayanig daw ang buong mundo dahil kay Kristo Jesus, siya yung tinutukoy niya. Yung reforma na kanyang ginagawa. Marami ho sila na ganyan ang pag-aangkin. Punta tayo sa mga digmaang nagaganap. Ito yung warning ni Kristo na magaganap, bansa, magsisindig, magtitindig ang mga bansa laban sa bansa, kaharian sa bawat kaharian. Literal na nangyari yan. In particular, yung First and Second World War, kasama na yung mga tinatawag na post-wars. Yung mga nagaganap na gyera sa Middle East, kasama yan sa mga digmaang tinatawag.
Digmaang pansanglibutan nung una, 20 million ang patay. Digmaang pansanglibutan nung ikalawa, 50 million ang patay. Digmaan sa Korea, ito na yung mga post-wars. Digmaan sa Vietnam, digmaan sa Iran, Iraq, digmaan sa Indochina, digmaan sa Bosnia, and so on and so forth. Tribo sa Africa. Almost millions ang mga namamatay sa Africa lang. Pinaglalaban yung mga dalawang grupo, Hutu versus Tutsi, nagtatagaan. Dahil doon sa pinasok na hatred sa kanilang mga puso, madali silang mauto ng mga tinatawag na nasa matataas na pwesto. Pinag-aaway-away sila. Ganon katindi ang nagaganap sa ating mundo. Yung naganap lang na masaklap noong ikalawang digmaang pandaigdig, yung pagbomba sa Japan. Sa Nagasaki, 73,000 ang namatay, mahigit. Sa Hiroshima, 60,000 dahil sa bomba lang na hilunog ng mga kano. Ganyan kalupit ang gyera. At yung United Nations, they are talking peace but they are preparing for war. Hypocrisy ang nangyayari sa ating sanglibutan. Nag-uusap-usap ang mga bansa para magkaisa daw, pero kanya-kanya silang gawa ng mga weapons of mass destruction. Can you imagine, no? Nag-uusap kayo ng, kapatid, payapaan tayo, yung kaaway, kapayapaan tayo, pero kanya-kanyang dala ng itak sa likod o kanya-kanyang dala ng baril. Pero nag-uusap sila ng kapayapaan. Ganyan po ang nangyayari sa ating mundo dahil ang tunay na magdadala ng kapayapaan ay ang prinsipe ng kapayapaan. Si Kristo sa pagdating ng kanyang kaharian. Yun ang tunay na kapayapaan. Hindi hypocrisy ang magaganap. Yung nangyayaring ito, mga revolution sa Libya, Egypt, Syria, Yemen, gawa ito ng mga taong gustong kontrolin ang ating sanglibutan. Hindi ito gawa lang ng mga leader dyan sa lugar na yan dahil gusto nila pag magulo ang mundo, kaya nilang kontrolin ito. Isusuko kasi ng mga bansa na nagkakagulo yung kanilang soberenya sa makapangyarihang gustong manguna sa ating sanglibutan. At yan mismo ang sinasabi ng Revelation chapter 13. Mga kagutom, ang ulat ng United Nations, 1 out of 6 earth experiencing famine. 50 to 90,000 starve to death every day. Namamatay sa gutom araw-araw. Tingnan nyo yan. Ngayong araw ng Sabat, may namamatay 90,000 na katao. Many countries produce little to no food. Suffering goes beyond mere numbers, rapidly decreasing agricultural lands. Paano na nauubos yung mga lupaing tinatamnan, tinatayuan ng mga subdivision. Tinatayuan ng mga negosyo, tinatayuan ng mga condominiums. Paanong hindi uunti ang agriculture? Bagamat may mga bansa pa rin na inuuna nilang agrikultura, lalo na sa Japan. Pag magsasaka ka, mayaman ka. Sa atin, pag magsasaka ka, gutom ka. Ba't ganon? Yung nagbibigay ng pagkain sa kanyang mamamayan, yun ang gutom. Dahil ang iniisip ng mga tao ay personal, greed, kasakiman. Ako'y natatawa sa mga politicians natin na nananawagan sila, moderate your greed. Moderate your greed. Kumbaga yung kasakiman, katamtaman lang. There is no such thing as moderate greed. Pag sinabing greed, greed po yun. Huwag nating gawin na ang triangle, circle. Pag sinabing triangle, triangle. Pag sinabing circle, circle. Pag sinabing greed, kasakiman yun. In its fullest sense. World population becoming unsustainable. Itong mga larawang ito, talaga nakakalungkot yan mga kapatid. Namamatay talaga sa gutom. Ito ay napicture ng isang journalist doon sa Africa na itong bata, talagang gumagapang siya literal sa hirap dahil gutom eh. May sakit pa. Gumagapang siya literal at napansin nyo sa kanyang likuran, anong nakita ninyo? Vulture! Hinihintay na lang ng vulture na mawala ng buhay ang bata and then kakainin na niya. Nakuna ng picture ito ng journalist at nanalo ang journalist na yun ang award. Paglipas ng ilang buwan, nagpakamatay ang journalist. Hindi niya nakayanan yung larawan na kanyang nakita. Nagpakamatay. Ganon katindi ang famine na nangyayari sa ating sanglibutan. Food shortage, 57 million die each year. 156,000 die each day. Kanina 90,000 yung ulat, ngayon lumaki na. 156,000 na. 60% are malnourished, 20% will end up starving. Pansinin niyo po yung graph nitong pasture and farmland, yung taniman, bumababa yung green. Samantala yung population tumataas. Pag dumadami ang tao at bumababa yung mga pananim, yung pinagkukunan ng pagkain,
gutom talaga mangyayari. Tapos minomonopolize pa ng mga makapangyarihang leader ng bawat bansa, lalo na ang Africa. Minomonopolize nila yung mga pagkaing rasyon sa kanila. Bukod yan, sa signs na yan, sinabi ni Kristo yung mga salot. Ang original na salita ng peste, sa wikang Grego ng bagong tipan ay nangangahulugang salot o sakit. Katulad nito, bagong salot, AIDS, malaria, pneumonia, tuberculosis, Ebola, syphilis, gonorrhea, cholera, SARS, mad cow disease, hantavirus, birds flu, Ebola virus, lahat yan kasama sa mga signs na nagkaroon ng katuparan pagpasok lalo ng ating 19th to 20th century. Ang mga lindol, sinasabi po rito sa ulat, the number of known earthquakes and of deadly earthquakes has dramatically increased in last 100 or so years. Ganon kadami yung frequency ng lindol, lalong dumadami. Over 6,000 major earthquakes kada taon. Ganyan katindi ang ulat, mga kapatid. Mga dilubyo na nagaganap, lathala sa mga popular na babasahin, Time Magazine, Our Filthy Seas, Vanishing Ozone, The Heat, at ang sabi doon, The Big Dry, Be Worried, Be Very Worried. Kaya nga nung ikalawang gabi ng ating pag-aaral, at maging nung unang gabi, yung mga scientists sa NASA, ito po yung mga scientists na nag-aaral ng mga planeta at ating mga kalawakan, naghahanap sila ng mga lugar na pwedeng tirhan. Dahil alam nila, ang ating sanglibutan mawawasak talaga. Hindi po sila nasa religious perspective. Sila po ay nasa secular, ang isipan nila ipang sanglibutan. Pero iniisip nila na maghanap pa ng bagong planeta na pwedeng tirhan. Bakit? Kasi nga ang sanglibutan natin, whether you like it or not, mawawasak. Maniwala ka man o hindi, mawawasak. Nakikita yan ng mga scientist mismo. Hindi pa sila nag-aaral ng Biblia niyan. Pero bago nila nakita yon, sinabi na ng Diyos sa Biblia, Isaiah 24:4 and 5, ang ating mundo nanlalata, nangihina. Ang ating mundo mismo nanghihina, nanglalata at patungo sa kanyang pagkawasak. At ito'y nadiskubre lamang ngayon ng mga scientificong ito. The year of killer weather. Tanong nila, why has nature gone mad? Bakit nagwawala ang kalikasan? Hindi nagwawala ang kalikasan. Sinira kasi ng tao ang kalikasan, kaya naging abnormal yung kanyang sitwasyon. Sa National Geographic, at sa iba't ibang mga babasahin, makikita natin yung ulat. Kaya nga marami ngayon ang nagkakapit kamay para maayos pa daw natin ang ating sanglibutan. Isang genius na si Eugene Linden, mayroon siyang libro na ang pamagat, The Winds of Change. At ang pinaka-report niya dito, ang kanyang nadiskubre, the coming instability. Hindi na po stable ang ating sanglibutan. Kaya noong 2006, ito pong si dating Prime Minister na si Tony Blair nag-apila sa mga world leaders sa buong mundo. Pansinin niyo po yung kanyang apila. What is not in doubt is that scientific evidence of global warming is now overwhelming. Yung pag-init daw ng ating mundo, matindi yung mga katunayan na talagang matindi na. The consequences of our planet are literally disastrous. Talagang mapangwasak na ang magaganap sa ating sanglibutan. At ang sabi pa niya, this disaster is not set to happen in some science fiction future many years ahead, but in our lifetime. Unless we act now, these consequences, disastrous as they are, will be irreversible. Yun yung kanyang apila. Yung disaster na magaganap sa ating sanglibutan, hindi sa panghinaharap. Ngayon mismo magaganap ito at maliban ika na tayo'y magkaisa. Kaya nga mayroong mga tinatawag na mga project sila kung paano maiwasan. Magkaroon tayo ng contribution lahat para hindi tayo makaragdag sa nangyayaring global warming. Dahil ito po ang literal na ikinababahala ng mga scientist.
Ito na yung sinabi na noon pa sa aklat ni Lucas 21:25, at magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at sa mga bituin at sa lupa'y magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Maging yung mga dagat, magiging mga abnormal ang sitwasyon. Nangyayari nga yung mga tsunami. Nangyayari yung tinatawag na baha at sunog. Mangyayari yung mga abnormalities na sinulat din sa last day events ni Ellen G. White. The waters of the deep will overflow their boundaries. Property and life will be destroyed by fire and flood. Ito'y sinabi ng isang writer na ito nung kanyang kapanahunan, mid-19th century. At itong mga kaganapang itong mga larawang ito nagaganap sa ating 21st century. Fire and flood. Kita nyo magkasabay? Baha, may sunog. Dahil yung mga lupa aapaw sa kanyang boundary. Yan yung abnormalidad na nangyayari. At yan mismo sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi nga rito ng isa pang writer na si James Lovelock, The Revenge of Gaia. We are now approaching one of these tipping points, and our future is like that of the passengers on a small pleasure boat sailing quietly above the Niagara Falls, not knowing that the engines are about to fall. Isinalarawan dito ni James Lovelock na itong ating sanglibutan, kumbaga itinulad niya sa isang maliit na bangka. Pumapalya ang makina. At alam niyo ba kung saan namamangka yung maliit na bangka? Sa Niagara Falls. Alam naman natin kung ano ang Niagara Falls. Ito'y napakamapanganib na talon na kapag wala kang kontrol sa bangka mo, hihigupin ka at ibabagsak ka ng kakilakilabot sa baba. Yan ang sitwasyon ng ating planeta. Ulitin ko, ang mga taong ito nagsasalita in a secular perspective, not in a religious or biblical perspective. Dahil ipinararamdam ng Diyos na ang mundo talaga matatapos na. At gusto ng Panginoon, umasa tayo doon sa bato na tatama sa ating panahon. Yun yung kingdom ni Kristo. Matthew 24:29, isa pang sign. Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapigatian sa mga araw na iyon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. At mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit. Nangyari ba itong mga heavenly phenomenon? Yes, of course, through the letters. Kailan nagkaroon ng pagdilim ng araw? May 19, 1780. Naganap po itong hindi maipaliwanag na dilim, na kapag ang tao ay dumistansya sa kanyang kausap ng mga 3 dipa, hindi na niya makikita. Mula alas 10 ng umaga, yung dilim ay pusikit. Ibig sabihin, sobrang dilim. Hindi po ito eclipse. Naranasan ito sa bahagi ng England at ito'y naiulat sa buong mundo, May 19, 1780. At Harvard College, the obscuration was reported to arrive at 10:30 a.m., peaking at 12:45 p.m. and abating by 1:10 p.m., but a heavy overcast remained for the rest of the day. The obscuration was reported to have reached Barnstable, Massachusetts by 2 p.m., with peak obscurity reported to have occurred at 5:30 p.m. Ganon patindi ng patindi yung dilim na naganap nung panahong yon. Kaya ang pamagat nito, the account of a very uncommon darkness in the state of New England, May 19, 1780. Ulat tungkol sa hindi pangkaraniwang dilim. Walang makapagpaliwanag. Dahil ito ay sinabi mismo ni Kristo. Ang kaganapang ito. At yung pagdilim o ang buwan hindi magbibigay liwanag, naganap. Parehong petsa. May 19, 1780, kinagabihan. Yung buwan naging kulay dugo na sinabi din sa Revelation 6:12. Ang buwan ay hindi magbibigay ng liwanag, and it had the appearance of blood. At kailan nagkaroon ng katuparan yung pagalaglag ng mga meteors o mga bituin mula sa langit? November 13, 1833. For about 60 to 100 meteors per hour ang nakuna ng telescope. Sabi nga nila nung gabing yon, parang napakatindi ng liwanag dahil nalalaglag yung mga bituin mula sa langit, pwede kang magbasa ng dyaryo sa hating gabi. Ganun kaliwanag. 60 to 1,000 o 100,000 meteors per hour. Ang sabi ni Peter Millman, The Falling of the Stars,
May to June 1940, naiulat niya, page 57, the great star shower took place on the night of November 13, 1833. It was so bright that a newspaper could be read on the street. Naganap mismo yan, mga kapatid. Yan yung mga heavenly phenomenon. Sinabi lahat ni Kristo. Bukod dyan, yung karahasan. Violence ay patindi ng patindi. Maging bata, pumapatay na sa ating panahon. Yung mga kalayawan, sinabi din ni Kristo, ay magaganap. Yung moral conditions ng ating sanglibutan ay patindi ng patindi sa huling kapanahonang ito. At yan mismo ay sinabi rin ng apostol na si Pablo kay Timoteo sa chapter 3 verse 1, 2 Timothy 3:1. Datapwat alamin mo ito, nasa mga huling araw, end time, ay darating ang mga panahong mapanganib sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw o palamura, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Tinutulungan nga itong mga taong ito sa huling panahon ng mga bagong technology, katulad ng Facebook. Magiging maibigin ka sa sarili mo. Bakit? Yung gusto mong nakikita, yung mukha mo lagi dyan. Sana gamitin natin yung Facebook sa glory ng Panginoon. Wala namang problema sana yun kung ang ginagamit natin patungkol sa pangangaral ng Ebanghelyo, share mo nang i-share yung gospel ni Kristo, okay lang yun. Okay lang na mag-post ka ng picture mo, pero wag naman puro picture mo nakalagay dyan, wala na si Kristo. Pagka ganun, hindi na ugaling Kristo ang gusto mo, ugali mo na ang gusto mong makita. Yan ang sinasabi natin na tinutulungan ka ngayon ng technology para ibigin mo ang sarili mo. Sinasabi dito, maibigin sa kanilang sarili. Principle ito, mga kapatid, kaya nagturo si Kristo, realistic at pragmatic. Walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Pleasure-seeking society in these end times. Yan mismo ang nagaganap. Na may anyo ng kabanalan, datapwa tinanggihan ng kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Nangyayari din na, formang banal, salitang banal, may anyo ng kabanalan, ngunit walang kapangyarihan, meaning to say, hindi nababago ang buhay. Mangangaral, pero ginagamit ang ebanghelyo sa pera para kumita ng kwarta. Yan ang marami ngayon. Ito ay malungkot, may anyo ng kabanalan, banal magsalita. Ang kilos din numero, pero gustong kumita ng kwarta. Yan, mga kapatid, ang nangyayari sa ating mundo. Maging sa relihiyon, may anyo ng kabanalan. Ginagawang negosyo ang ebanghelyo. Natutupad yun sa lahat. Seventh-day Adventist is not kumbaga hindi siya yung hindi kasama. Kasama rin siya. Kaya nga ang salvation is all about relationship with Jesus Christ. Kawalan ng mabuting pag-uugali. Pansinin niyo ang ulat. Yung loss of family values, yung values ng pamilya nawawala. Divorce rate over 50% in the United States. Gay marriage and homosexual agenda, talagang halos nandun na sila sa pinakatuktok na magaganap na halos buong mundo, halos tatanggapin itong homosexual marriage. Isipin mo, si Adan, papakasal kay kapwa Adan. Si Eva, ikakasal sa kapwa Eva. Can you imagine, yan ay nagaganap ngayon? Loss of family values. Ayaw nila na sinasaway sila at gusto ng gobyerno ipatupad. Irespeto natin kung saan sila masaya. Sa Pilipinas, malapit na rin yatang gusto nilang gawin yan. Ang Pilipinas, gumagaya na lang ito sa mga gustong gayahin. Sana gayahin natin yung gusto ng Panginoon, the principle of our Lord. Violent, pleasure-driven, godless media. Abortion, 46 million year globally. Abortion, 1.37 million. Absentee parents and detached children. The American, pansinin nyo ito, sa Saving Childhood na isinulat ni Michael Medved and Diane Medved, the average American child, ito tinutukoy mga kano, sana walang Pilipinong tamaan dito. The average American child will spend more time watching TV by the age of 5 than they will spend talking to their father in their lifetime. Doon sa Amerika, yung mga bata, simulang 5 years old, mas maraming oras na nanonood sa TV kaysa makipag-usap sa kanilang tatay. Sa Pilipinas kaya hindi ganon? I doubt it.
In a microscopic level, ganyan din ang nangyayari. Hindi lang Pilipinas, buong mundo. Kasi hindi ka maistorbo. O, ang anak ko tahimik, nanonood ng TV. Ang anak ko naglalaro ng mga pindot-pindot. Kaya hindi kami naistorbo. Kaya nawawala yung values. Yung family values. Paano mo i-instill, ituro sa anak mo, anak, masama yan, kontrolin mo ang sarili mo, huwag puro ganyan dahil mawawala ang atensyon mo sa Diyos. Ang technology tinutulungan ng mga bata ngayon na mawalan ng pag-ibig sa Diyos. Yan ang realidad. Kaya tayong mga magulang na pabaya sa ating mga anak dahil hindi tayo naiistorbo, ang anak mo mawawalan ng values at pagmamahal sa Diyos. Literal na magaganap yan. Pag ang bata ay addict sa technology, mawawalan siya ng amor sa Diyos. That is reality. Nasa church na nga, naglalaro pa rin ng mga videos eh. Can you imagine? Pag sinasawa yung bata, lilipat lang sa ibang lugar at doon naman ituloy yung paglalaro. Nangyayari mismo yan. Nasaan yung values? Nasaan yung pagmamahal sa Diyos? Tayo mga magulang, kampante naman tayo. Hindi, natuturuan ko naman sila. Yes, natuturuan mo nga, pero yan ang nangyayari pa rin. Ito po ang matinding sitwasyon. Loss of family values. Pansinin niyo yung top 7 school disciplinary problems noong 1940. Ito yun na yung mabigat na problema noong 1940s. Top 7. Una, talking out of turn. Daldalan. Pangalawa, chewing gum in class. Pangatlo, nag-iingay. Pangapat, patakbo-takbo sa hallway. Panglima, nagka-cutting in line. Panganim, dress code infraction. Hindi nagsusot ng tamang kasuotan. Number 7, pagkakalat. Yun lang yung sakit noon ng ulo ng mga bata. Pero tingnan nyo ngayong pagpasok ng 21st century, top 7 disciplinary problems pagpasok ng year 2000. Number 1, drug abuse. Mga naging drug addict na. Pangalawa, alcohol abuse, manginginom. Pangatlo, ito, pag-iingay, nandoon talaga, may iingay eh. Pangapat, yan na, pagbubuntis. Kasi hindi na naasikaso ng mga magulang eh. Kaya abala kasi yung mga magulang sa trabaho. Naubusan yata ng battery. Sabi ni Satan, tigilan mo na kasi Brother Melvin, ang ingay mo kasi. Gusto nang umuwi, mga tao, sabi niya. Number 4, pregnancy, pagbubuntis. Ito ay normal na lang sa ating panahon. Suicide. Yung mga bata nagsisuicide. Can you imagine yung aking anak, yung mga senior doon sa kanyang eskwelahan, alam niya nagsuicide. Mga bata nagsisuicide. Number 6, rape. At yung assault, pananakit, normal na lang sa ating panahon. Tingnan niyo ang pagkakaiba. Noong 1940s, muya-muya lang ng chewing gum. Buti na lang, marami tayong mic. Panguya-nguya ng chewing gum. Hindi pagsuot ng tamang uniforme, pagkakalat, okay pa nun eh. Pero ngayon, matindi, number 1, drug abuse. Malupit ang nangyayari sa ating panahon. At ang pangangaral ng Ebanghelyo sa buong mundo, sabi ni Kristo, ito ang pinakahuling tanda sa kanyang sinabi sa verse 14. Ipangangaral ang Evanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa kung magkagayoy darating ang wakas. Pag tiningnan niyo po ang report, lalo na sa report natin mga Seventh-day Adventist, halos buong mundo na parating na ng ating pangangaral. Halos buong mundo na. At lalo na ngayon sa ating technology, nagagamit natin yung modernong technology, internet, gamitin natin sa wasto. Nakakarating ang mensaheng ito sa lahat ng sulok ng sanglibutan. Ngayon, sinabi ni Kristo yung signs. Ginawa niyang comparison the destruction of Jerusalem. Naging masunurin ang mga Kristiyano sa sinabi ni Kristong sign before the destruction of Jerusalem. That is why ang result, walang namatay kahit isang Kristiyano noong AD 70. Ngayon po sa destructions of the world, nakita din natin yung mga signs. Dapat ho walang mapahamak sa atin ngayong kapanahonang ito.
So ano ang gusto ng ating Panginoon kung nakita natin ang ating mga sarili na sa ibang sitwasyon, ibang isipan, ibang gawain yung ginagawa natin ngayon? Anong gagawin natin? Ang sagot po ng banal na kasulatan ay ganito. Gawa 2:38 at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ano ang dapat nating gawin? Nakita natin yung mga signs, nandyan na, literal, nagaganap, overwhelming. Mangagsisi tayo. Kung ang direction mo dati ay papunta rito, magsisi ka. Ang direction mo ay dito na. Complete turnaround, 180 degrees. Hindi po 360. Pag sinabing 360, balik ka rin doon. 180 degrees turn. Lalakad kang kasama ni Kristo. Ang buhay mo, kung dati ang pamilya, ang buhay nyo ay taliwas sa gusto ng Diyos, mabuhay kayo ngayon sa gusto ng Diyos. At magbautismo. Hindi pwedeng sabihin mo, hindi, tumanggap naman ako kay Kristo, kaya di na ako magpabautismo. Hindi. Dahil ang bautismo ay simbol ng pakikipag-isa mo kay Kristo. Ililibing mo ang kasalanan mo sa tubig at mabubuhay kang kasama ni Kristo sa bagong buhay. And then tatanggapin mo ang gift of the Holy Spirit to empower you to be an effective channel of blessings of God. Yan po ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sapagkat ang lahat na binautismuhan, lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Kailangan natin pong ibihis ang damit ni Kristo. Yung damit na puti na walang dungis o bahid ng kasalanan. Dahil kailanman hindi tayo makakarating sa kaharian ni Kristo kung ang damit natin ay mananatiling ito. Damit na itinulad sa basahang marumi. Yes, ganun tayo. Ang ating katwiran ay tulad lang sa basahang marumi, kasuklam-suklam sa mata ng Diyos. So kinakailangan mong tanggapin si Kristo sa pamamagitan ng bautismo sapagkat sa pagdating ng kanyang kaharian. Ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo at siya'y maghahari magpakailanman. Ito po yung lundo o katapusan ng lahat ng mga bagay. Bago ko po i-wrap up ang akin pong paksa sa tanghali pong ito, nais kong tawagin si Brother Rome para ipagkaloob ang kanyang appeal song. And then, pakinggan nating mabuti yung nilalaman ng awiting yon. At isipin nating mabuti yung nagaganap ngayon patungkol sa mga tanda ng malapit nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Kasama niya ang lahat ng mga anghel. Time is running out. Wala na ho tayong oras. Nasa dulo na ho tayo. Dahil lahat ng mga signs nandyan na. At konting porsyento ng signs na lamang ang ating inihintay. Ang katuparan ng mark of the beasts. Kapag nangyari yon, si Kristo nga nasa mga pintuan na. Pakinggan po natin ang awiting handog sa ating Panginoon, ganun din sa bawat isang nakikinig. Namnamin natin ang diwa ng ating awitin. Kung pinabayaan mo ako, paano na kaya nasadlak sa kalagayan na wala ng pag
ako'y iyong minahal. Pinawi mo kasalanan ko, kapalit ay buhay mo. Ngayon, ako'y iyong iyo, akayin mo ako. Wala akong kalakasan kung mapawalay sa iyo. Panginoon, maawa ka, ako ay igabay. Na sa buhay ko iyong makikita, na ako'y iyong iyo. Buhay ko ay alay sa'yo. Buhay ko ay alay sa'yo. Maging ano pang sabihin nila, buhay ko ay alay sa'yo. Ang lahat ko'y alay sa'yo. Ang lahat ko'y alay sa'yo. Maging ano pa ang daranasin, buhay ko ay alay sa'yo. Narinig niyo po yung awit ng pagtatalaga. Isip Ito po ang nais ng Panginoon na maging damdamin po nating lahat. Yung hindi natin kilalanin yung ating sariling kalakasan at karunungan upang makasama sa kaharian ni Kristo. Ang kinakailangan natin ay italaga ang ating mga sarili sa Diyos. Gaya ng madalas nating sabihin, ito pong gabi-gabing mga information na ating narinig patungkol po sa kawakasan ng sanglibutan, patungkol sa Antichrist na pipigilan niya tayong makilala o magkaroon tayo ng malapit na relasyon sa Diyos. Yes, the doctrine of the Antichrist will prevent us to know, to have an intimate relationship with our God. Baliwala lahat yung information yun kung kayo at ako hindi magtagubilin sa Diyos. Hindi magtalaga na iasa ang aking karunungan, ang ating lakas doon sa Diyos na nagkakaloob ng kanyang biyaya at sapat na biyaya. Kung hindi natin ipagkakatiwala yung ating sarili sa Kanya, sa pamamagitan ng pagtanggap sa Diyos, sa pamamagitan ng Kanyang bautismo na simbolo ng pakikipagkaisa sa Kanyang bugtong na anak, baliwala ang lahat nating narinig. Sa mga taong nagtatalaga sa Diyos at inasa yung kanyang buhay na mabuhay siya sa kapayapaan sa Diyos, mabubuhay siya kahit siya'y lumakad sa pagdurusa sa mundong ito. Yes, sabi ni Kristo, ang nag-iibig mabuhay na may kabanalan, mangagbabata ng pag-uusig. Huwag nating katakutan ng pag-uusig. Ang pag-uusig ay gawa ng kaaway para bumitaw tayo sa Diyos na magbibigay ng buhay na walang katapusan. Ang Diyos na nagnanais na mapabilang tayo doon sa kaharian ni Kristo. Kaya gagawin niya ang lahat ng pagdurusa. Gagawin niya ang bawat pag-alinlangan sa atin.
Huwag kang magduda, kaibigan. Italaga mo ang buhay sa Diyos, sundin ang kanyang sinasabi. Nais ko pong dalhin ang isang pagsasalarawan tungkol sa isang hayop na ormin. Ito pong hayop na ormin ay matatagpuan sa bahagi ng Northern Europe. Paborito ng mga hunters ang kanyang balahibo, lalo na yung puting ormin. Mahal kasi yun pag benenta. So ang technique na ginagawa ng mga hunters, magdadala sila typically ng aso. And then hanapin nila yung bahay ng ormin. Ang bahay ng ormin ay matatagpuan sa mga malalaking butas ng punong kahoy, o di kaya doon sa mga tipak na bato, malalaking tipak na bato. At ang gagawin ng mga hunters, dudumihan nila yung lungga, yung pasukan mismo ng hayop na ormin. Dudumihan nila yung kanyang bahay, sa pinto pa lang ng bahay. Dudumihan nila yan. Puputikan nila yan. And then mag-aabang sila pag dumating na yung ormin. Pagdating ng ormin, ang gagawin ng hunter, pakakawalan yung kanyang aso para habulin yung ormin. Yung ormin, puting-puti yun. Snow White fur. Of course, sa mga magiging biktima, ang gagawin niya, magtatago sa bahay. Habulin siya ng aso. Ngunit pagdating ng ormin sa lungga ng kanyang bahay, ang dumi, ang putik, hindi siya papasok. Haharapin niya yung kamatayan. Ang ormin ay merong pagpapahalaga sa damit sa kanyang balahibong puting-puti. Ayaw niyang madungisan. Ano kaya tayo? Si Kristo, binihisan tayo ng batong, ng damit na puti. His righteousness. Pero bakit natin binabaliwala na dumihan sa pamamagitan ng kasalanan? That is why ang panawagan ng Biblia, hugasan natin ang ating mga kasalanan sa pamamagitan yun ng bautismo. At ang magiging prinsipyo ng isang tunay na Kristiyano, ng isang tunay na alagad, I'd rather die today and live forever than live for today and die forever. Ang magiging ugali ng isang tunay na Kristiyano na may pagpapahalaga sa puting damit na ibinihis ni Kristo, di bali na akong mamatay ngayon sa pagdurusa, pero mabubuhay naman ako ng walang katapusan. Sa pagdating ng Panginoon, ibibigay niya ang immortality. Kaysa naman i-compromise ko, sa kasalukuyan mabubuhay nga ako sa kalayawan, pero mamamatay naman ako magpakailanman. Ano ang pipiliin niyo, kaibigan? Sabi ni Joshua, sa ganang akin, ako'y maglilingkod sa aking Panginoon at mabubuhay na merong pagpapahalaga sa damit na puti na ibinihis ng anak ng Diyos. Ang sabi nga, bagamat hindi tayo karapat-dapat, ginawa tayong karapat-dapat. We are undeserving sinners. Pero dahil sa pagmamahal, ginawa niya tayong karapat-dapat. At ito yung panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ngayong umagang ito, hinihiling ko ng bawat isa sa atin, mga kapatid man o mga kaibigan, ay tumayo at sama-sama nating italaga ang ating buhay sa ating Panginoon. I-recommit natin ang ating mga sarili sa Kanya upang ang lubusang pagbabago at pagiging handa ay ating maging karanasan. Tayo po'y manalangin. Dakila at banal naming Diyos, salamat. Ang pag-ibig ay muling nahayag sa aming kalagitnaan. Ang pag-ibig ninyo, ang inyong soberenya sa sanglibutan, ang inyong kontrol, bagamat ang kaaway ay gumagawa ng lahat ng paraan upang kami ay hindi maging matagumpay sa buhay na ito, upang kami ay hindi makasama sa kahariang darating at ang kahariang mananatili magpakailanman, ang kaharian ng inyong bugtong na anak. Ninanais namin, O Diyos, na patuloy na itagubilin italaga sa inyo ang aming mga buhay. Linisin kami sa aming kalikuan. Patuloy kaming bigyan ng biyayang magbibigay sa amin ng tamang prinsipyo, tamang isipan, na ipagmamalaki namin ang damit ng kadalisayan ng inyong bugtong na anak. Ang kanyang perfect na ugali ay ibigay sa amin sapagkat kami kulang. Kami hindi karapat-dapat, ngunit dahil sa inyong habag kami naging karapat-dapat. Hindi sa aming kabutihan, kaya ninyo kami tinanggap, kundi sa kabutihan ng inyong bugtong na anak.
Aming kinikilala, O Diyos, ang inyong katwiran. Sa malapit ng pagtatapos ng sanglibutang ito, ang aming mga kaibigan na meron pa rin pag-aagam-agam, na meron pa rin pagdududa, nag-iisip pa rin kung kayo ba'y tatanggapin sa pamamagitan ng bautismo. Nawa, Panginoon, ibigay sa kanila ang lakas ng loob na manindigan sa inyo, sa batong si Kristo, upang manatiling matibay sa kanilang buhay, upang sila'y maging mabisang kasangkapan din ninyo sa paghahayag ng inyong kaluwalhatian bago magwakas ang sanglibutan. Maintindihan nila ang mga pakinabang, ang mga benepisyo na nais ninyong ipagkaloob, ang kapayapaan sa gitna ng pagdurusa na nararanasan ng bawat isa. Bagamat kami lumakad sa apoy, kayo'y aming kasama. At kailanman hindi kami mapapahamak. Kunin man ng kaaway ang aming buhay, alam namin na ang buhay na walang hanggan nasa inyo, ibibigay sa amin, nakatago sa inyo, at walang sino man pwedeng maghiwalay sa amin sa inyo. Ito nawa ang maging damdamin ng aming mga kaibigan. Ganon din sa aming mga kapatid na naririto, na gustong i-recommit ang kanilang sarili sa inyo. Tulungan ang bawat kapatid na ito, ang bawat miyembro na kinabibilangan ng kanilang mga mahal sa buhay, pagpalain, na sila din ay magkaroon ng matatag na isipan, na maging handa sa kaganapang ito ayon sa hula na inyong sinabi, sa kaguluhan na dadalhin ng mark of the beast, sa kaguluhan na dadalhin ng end time, most powerful nations, na uutusan kami na sambahin ang hayop at hindi kayo bilang aming manlalalang. Ang lahat ng ito ay hindi namin kinatatakutan dahil kayo'y nangako, kayo ang aming kasama. Salamat, O Diyos, na tinanggap ninyo ang aming panalangin ng pagtatalaga. Amin pong ipinagmapapuri na kayo po ang aming kasama, na kayo ang nagbigay sa amin ng kalakasan ng loob, kalakasan ng pangangatawan, kalakasan ng mental, maging social, upang kami maging epektibong pakinabang ng aming kapwa-tao. Salamat, Panginoon, na tinugon ninyo ang aming dalangin, hindi dahil sa kami ay karapat-dapat, kundi alang-alang na lahat sa katwiran ng inyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesus. Amen.